nakikita naman natin na lalo nilang kinukutya ang mga Duterte. Lalo nilang sinisiraan ang mga Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara. At lalo nilang ginagawa yung ganyan na lahat na lang ay ibinibintang sa nakaraang rehimen. Samantalang alam naman ng taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon, no? So sino maniniwala sa kanila? Kaya ang nangyayari, palubog ng palubog ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon. For sure, malaki ang role ng communications ng Malacanang o ng Palasyo para makabuild ng magandang imahe ang administrasyon, lalong-lalo na ang Pangulo. At sa mahabang panahon po, parang ganito pa rin yung usual na gawi ng communications po nila. Basta mga Duterte, BP Sara, FPRRD, lahat ng mga kaalyado, talagang andun ang puna. Pero nakikita natin kung ano po yung nagiging resulta, lalo na po sa mga rating, Ginoong Lito. Kumbaga, bakit kaya tingin nyo po, hinahayaan lang ito na sa katunayan naman, nakakaapekto ba ng masama sa imahe ng kabuuang administrasyon, lalo na sa Pangulo po, lalo na kung kanilang plano is pabanguhin, pagandahin yung imahe ng presidente. Baliktad nga ang nangyayari. Pero alam mo, classic ano yan classic textbook communications tool. Yang pag wala ka ng masabing mabuti tungkol sa sarili mo, sabuyan mo ng putik yung iyong kalaban. Yan classic, no? Kung wala kang masabing mabuti na nagagawa ka, o di siraan mo yung kalaban, no? Para miski na papano, baka sakaling bumango ka. Kaya lang nakikita natin sa napakaraming survey na nagdaan. Puwera yung huling survey ng isang hindi ko nababanggitin yung pangalan na talaga namang katawa-tawa na pinagtatawanan ng buong academic community at lahat ng mga political scientists dito sa ating bansa na di umano ay umaangat si Pangulong Marcos sa kanyang approval rating at pati na rin sa trust rating. Ano, yun yung balintuna sa lahat ng mga ibang reputable surveys, no, na malinaw na siguro ito'y survey na kinomisyon ng palasyo o ng mga kakampi ng palasyo. Pero ang ibig ko sabihin, nakikita naman natin na lalo nilang kinukutya ang mga Duterte. Lalo nilang sinisiraan ang mga Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara. At lalo nilang ginagawa yung ganyan na lahat na lang ay ibinibintang sa nakaraang rehimen. Samantalang alam naman ng taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon, no? So sino maniniwala sa kanila? Kaya ang nangyayari, palubog ng palubog ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon. Ewan ko, napakadami namang mga bright boys dyan sa Malacanang. Meron pa nga silang mga consultant na dalawa galing sa Europa, isa galing sa Amerika. Hindi ba nila nakikita ito? No? Baka naman kako yung mga consultant nila consultant din ni Donald Trump na sa ngayon pinakamababa ang approval rating sa lahat ng pangulo ng United States mula pa nung nag-umpisa ang survey. No, itong si Donald Trump. Baka kako ganun din ang pananaw nitong kanilang mga consultant kaya ganyan ang kanilang mga pinagagagawa.